That is po the question mark right now. Meron talagang problema. Bakit naman may tatayo ng private sector at 15 pesos per square meter, DPWH 27,000 per square meter? Agree po. Pareho lang naman yung halimbawa, sa isang lugar, ang bato na gagamitin, kunyari riverbed lang. So palagay mo... Pareho po ang presyo ng semento, ng bakal, ng... Kaya nga. Opo. Sana man lang kung yung private sector ay, o yung gobyerno, kumuha pa sa Maynila samantalang itatayo sa Romblon. Mali naman yon. So ang source mo ng material is local. Di ba? Yung sand mo, hindi ka naman pupunta sa Porac, Pampanga para kunin ng Porac sand. Although pinakamaganda talagang sand sa Porac. Tama yun. So I think there is something wrong here. Kahit na private sector ang gumawa o gobyerno, pareho lang naman 100 square meter lang. So hindi naman dapat maglalayo sa 15,000. Siguro, kung 16,000 ang DPWH, baka sakali. Kasi baka merong muse doon na kailangan tinitingnan. Hindi ganito kalawak yung diferensya. That means the 28 billion pesos allocated for classrooms under DepEd, which will be implemented by DPWH, will generate much more classrooms than we expected. Tama? Yes. So, kung private sector ang gagawa. Hindi, maski sila sang-ayon naman yung bagong team ni Sec Dizon eh. Oh, tungo ng tungo si... Kasi 27 kasi sila, samantala. 27 po ngayon. Hindi, ibig sabihin ni... Pero pwede po natin ibabada. Bakit hindi nyo na lang i-subcontract sa private contractor? Hindi, huwag na kayong gumawa para makatipid tayo. Actually, private contractor na po tayo ata ang gumagawa. Hindi. Ang problema rin po, yung budget. Kayong gumawa 27. Pagka private sector, 15 lang. So, ipagawa nyo na lang sa kanya. Unang-una po, no? Ganito po. No? Talaga po naman, private contractor ang gumagawa. Hindi po by administration ng DPWH. Binibid po nila yan. Tama po. Kaya po... ano yung sinasabi nating private kanina? Ganito po, no? Shout out us reaction vlog, YouTube channel. Please like and subscribe. Mabuhay kayo. Thank you, Mr. Chair. Secretary, we're glad that the proposed fiscal year 2026 DPWH infrastructure program based on HGAB has been furnished us. Nandito ngayon. So for comparative purposes, pwede ba nating makita yung HGAB ng 2025 at saka in 2024? Mr. Chairman, we will submit po. No, kukunin po nila sa kanilang files yung kasi gusto lang namin i-compare yung nangyari 2024, Opo. 25 and Opo. then Pwede pong i-submit yun, Mr. Chairman. that is still in connection with our purpose of getting rid cleaning of up the cholesterol. the fat. Hindi Opo. ba? Mr. Chairman, we will comply po, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Wala na po tayong flood control projects dito sa 2026. Except po yung 15.77 na foreign assisted projects. Ito po yung napondohan po ng JICA, ng World Bank, at ng Asian Development Bank, Mr. Okay, Chairman. that is very, very relieving, Mr. Chair. Kasi pagka siyempre may JICA, alam natin, may auditor ng JICA, maayos naman yan. At saka meron silang feasibility study. Kasi kung labas po ng, kunyari, yung local flood control natin, wala naman silang coordination doon sa River Basin yung ating River Basin Control Office na yung pala yung merong mandato na gumawa ng plano national na comprehensive and integrated flood control program. Hindi naman pala nagkikipag-coordinate ang DPWH or vice versa, kaya sayang lang. Ang totoo niyan, gusto namin i-propose na sana tanggalin na yung River Basin Control Office. Wala naman sa inyong poder yun. Nasa DNR yata yun. Opo, it's in the Water Resources Management Office, the WRMO, led by DNR Undersecretary CP David. So makakatipid po tayo kung tanggalin na po natin yon sapagkat hindi naman nakakatulong. Wala na pong flood control Tama po. So wala na silang iso-supervise na 18 river basins. Kasi wala naman tayong flood control
Yan pong mga nagaganap po na paglindol, Mr. Secretary, medyo nakakabahala po. Hindi lamang siguro yung frequency, kung hindi yung lakas eh. Wala na po yung 3 point something, wala na po yung 4.2. Puro lagpas na po ng 5 at saka 6 eh. Nakakatakot na po pagka lumampas pa ng 7. Para po siguro makatulong kayo sa ikapapayapaan ng kalooban ng marami nating kababayan. Ano po ang kahandaan ng ating kagawaran, ng ating departamento kung sakasakali pong sana wag naman. Kung kaya nga na po natin nga pong ipagtabuyan yung lindol na yan, pumunta na muna sa ibang planeta at tayo tigilan na muna sa pagyuyog-yog, gagawin po natin. Kaya lang, parang paikot-ikot na po siya. Ano po yung kahandaan natin? Ano po yung mga contingency plans po natin? Alam ko pong itong tanong na ito ay napakabigat para sagutin ng minsanan lang. Ngunit kahit ano po lang na makita natin na makapagbigay po ng kapayapaan sa mga kababayan natin, Mr. Chair. Mr. Chairman, maraming salamat po sa tanong. Yun din po ang katanungan ko no, nung tinamaan po tayo ng malakas na lindol sa Bugo, sa Cebu. At ang sagot po ng departamento ay meron naman pong pagkahanda na ginagawa na over the past years. In fact, foreign assisted po itong paghahandang ito. No, assisted po ito sa aking pagkakaalam ng World Bank. No, meron na pong mga measures na nakatalaga sa loob ng departamento sa ilalim po ng ating UPMO para po masigurado na handa po tayo. Kung awa ng Diyos, wag naman po sana, pero kung sakasakali po, meron po tayong malakas na lindol na tumama sa ating, lalo na sa ating mga major urban centers. Yung pong Philippine Seismic Risk Reduction and Resilience Project, ito po ay ginawa sa tulong ng World Bank. Kasama po dito ang mga kailangan gawin ng departamento, no? In terms of retrofitting of buildings, repositioning of equipment, at yung mga purchase of equipment na kinakailangan na naka-preposition lalo na kapag merong mabigat na lindol na tumama hindi lamang sa Metro Manila kundi sa iba pang parte ng Pilipinas lalo na sa mga urban centers. At kanina nga po, no, nung nagdi-drill tayo ng earthquake drill kanina, inausap ko po yung ating bagong talagang OIC na head ngayon, OIC USEC po, na matagal na rin sa departamento, na kailangan talaga ayusin na natin ang plano. At kung ano man ang kaya po nating ma-implement ngayon, i-implement na po natin. Kasama na rin po dyan ang immediate rapid assessment ng ating public buildings sa lahat ng, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa lahat ng mga major fault lines na tatamaan mga syudad at mga local governments na tatamaan yan, mga probinsyang tatamaan yan. Sabi nga po ni OIC Undersecretary Esquivel na kailangan na pong magawa ulit yung tinatawag na walk the line, no, walk the fault line na kailan huling ginawa? 2018 pa po ginawa, no? Ito ay 7 taon nang nakalipas, no? Magwawalong taon nang nakalipas. So kailangan pong gawin din po 'yon. So yan po kailangan nating lahat gawin kasi kailangan po tayong maganda. Hindi po natin kung kailan mangyayari ito at kailangan po tayong handa. Salamat po, Mr. Chairman. Thank you, Senator Marcoleta. For the next round, we recognize Senator Legarda. Thank you, Mr. Chair. We were talking earlier about construction of certain roads, and the good secretary mentioned about vertical and horizontal constructions. I just wanted to ask about, although we will look at this in the next hearing on farm-to-market roads, on health centers, and classroom constructions. So the Senate hearings on the DepEd budget revealed that DPWH classrooms cost at least, correct me if I'm wrong, 2 million pesos per unit, yeah. While, mga 2 million. While LGUs in the private sector can build the same for 1 to 1.2 million. So we see a 40 to 50% gap, making the proposed haircut, I would like to call it, of 20 to 25% cut in all infra project, including classrooms, feasible and even conservative, because based on this revelation in the hearing, even the classroom has 40 to 50%
in pricing. So what the chair showed earlier, that would be the roads, but it's an estimate. Ito naman sa classrooms din overpriced by 40 to 50%. So I'd like to know, are my figures correct? But this came about from the hearing, and so I'd like to know from the good secretary, and what are we going to do about that? Because we're only talking about now roads and bridges and major infrastructure, but DPWH is the infrastructure arm of government that does the school building program of the Department of Education, all the health centers for DOH, and the FMRs of DA. So what do we do about this, and what could be the reason why there is a 40 to 50% gap in the pricing? Mas mahal po pag DPWH. I Yes. asked the same question during the DepEd hearing, but at the time, yung representante ng DPWH ay sabi po niya dahil iba daw yung basta design. O yun, kaya nga, so may over allocation per district, may overpricing, may over design, over. So please enlighten us without being accusatory again. Masyado na kaming Again po, no, Thank you. sasagot po ako bilang isang secretary ng DPWH na kakapasok lang po dito. No? At ang sinasabi po sa akin ay unang-una po, no, ang budget ng classrooms ay wala po sa loob ng DPWH budget. Ito po ay nasa DepEd budget. Pero ang implementing arm po, ang construction arm ng DepEd, sa ngayon ay ang DPWH. No? So, unang-una po, tingin ko ang discrepancy ay nanggagaling sa dalawang bagay. Kasi na rin sa mga sinabi sa akin ng dito. No? This is apples and apples, ha? Opo. Same size, Opo. lahat may bathroom, ganun. No. Sige. Una po, sa cost of materials. Doon na naman po tayo pupunta. No? At nakikita naman po natin, talagang marami pong mga pagkakataon na mas mataas ang cost ng DPWH kaysa sa private sector. Halimbawa, sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce na nagtatayo din ng mga classroom at iba pang mga organisasyon sa private sector. Pero ang ikalawa din po ay yung sinabi po ng ating chairman. Yung pong disenyo. No? So, yun pong dalawang yon ay kailangan i-review. No? Kailangan pong i-review yung cost at i-parity po as much as possible sa cost ng private sector as much as possible. No? Lalo na per geographical area. Kasi hindi naman po tama na mas mahal ang presyo ng gobyerno kaysa sa pribadong sektor. That does not make any sense to me as a new DPWH secretary. The second, yung pong disenyo. Sinasabi po sa atin na ang DepEd daw po ay humihingi ng mga requirements. No? At doon po pinagbabasehan ang disenyo ng DPWH Bureau of Design. Pero tama din po yung tanong, baka naman over-design yan. No? Baka naman over-design. Baka naman hindi kinakailangan na ganyan. Yun po, mas matagal na usapin. Dahil po yan ay kailangan makipag-usap tayo sa DepEd. Ano ba talaga ang kailangan nila? Halimbawa po, no? Kung ang sasabihin po ng DepEd sa mga eskwelahan na malapit sa fault line o sa mga eskwelahan na laging tinatamaan ng malalakas na bagyo, yan po, maiintindihan ko na dapat mas matindi at mas matibay ang disenyo niyan kaysa sa mga classroom na hindi naman prone to natural disaster. Pero ano po yan? Hindi ko pa po alam yun. No? At kailangan pong repasuhin yan. Hindi po natin kailangan tanggapin na lang ng tanggapin ang mga kalakaran o ginagawa nung nakaraan. We have to really review and transparently review and transparently show the public bakit sa Bicol mas matibay dapat ang classroom doon. Bakit dito po sa West Valley Fault na dadaanan dito sa NCR, bakit dapat mas matibay? Kailangan pong malaman ng publiko yun. How much is it per square meter? Yun na lang. Per square meter ang per square classroom. meter, maybe we can compute, but I was told just now the price on average of a classroom ranges from 2 to 2.5 million pesos per classroom, per school building. No, that is Per classroom. kaya nga sa private sector 1 to 1.2 million. Tama po. So Magkano ang per square? ibig sabihin sa ating NEP, check ko ang NEP at saka GAB ng per school building fund sa DepEd, sa presyong yon, Mr. Chair, When you say ay makakagawa tayo ng mas maraming classroom.
kung 40 to 50% Ah. yung kamahalan ng presyo, mas marami tayong classrooms. Tama po. Kaya i-re-revisa din natin with the permission of the chair and the members on the number of classrooms in the DepEd budget because they will implement it. Kung X amount for X number of classrooms, dodoblehin natin by, we will increase the number of classrooms by 50% because the costing should align with the private sector costing. Tama ba? Oo. Yes. Opo. Ngayon po, ang costing po ng classroom, on average, kasi iba-iba po per region. I'm looking at a regional per square meter costing here. On average po, lumalabas mga 27,000 per square meter pesos. 27,000 pesos per square meter. Of course yan. 2 floors. Per square meter po ito. Yeah. Per square meter. Whether you build it on the ground floor or on the second floor of the structure, right? More or less per square meter. Mas mahal yung higher floors, yes. Mas mahal, a little. So, is So this, sabihin na po natin ranging from 27 to 30 plus thousand is pesos per this square meter. cost based on the 2 million per unit per classroom? Yes po. So ibig sabihin minus 40% yung cost ng 27,000 per square yung sa private sector. So, having said that, we will review, and this is due for the next hearing with the permission of the chair, the school building fund under DepEd, which will be transferred to DPWH so that we can know the number of classrooms and compute the prospective number of square meters because pare-pareho naman ang per square meter ng isang classroom. Dadami ngayon ang mabibuild nating classroom dahil yung cost na italaga sa NEP at sa GAB, ganun pa rin. Tama po. In fact, The Secretary agrees. no, I agree 100%. Again, dalawa pong bagay ang kailangan nating repasuhin. Yung cost, kung ito ay mas mataas, at mukha pong yun ang lumalabas, no? Kung i-compare sa private sector. Pero again po yung design din. No, yung specifications. No? Yung specifications kung yan po ba ay baka naman po talaga over-design. No? Hindi po natin alam. Kailangan po nating repasuhin yan. Ang suggestion ko po, Mr. Chairman, is kailangan po gawin ito with private sector, with the engineering what is the cost associations. estimate between the DPW's estimate and the private sector? 27,000 per square meter. What about the private sector? Lumalabas daw po, Mr. Chairman, is ang private sector mga 1.5, 1.2 to 1.5 versus 2 to 2.5 So, per classroom. which means that nakukuha ng private sector 15,000 per square meter. Tama po. This is on 40% the po. assumption that the school building, the classroom is 100 square meters. And it's up to specifications of the DepEd. I think that is po the question So, mark right now. meron talagang problema. Bakit naman may tatayo ng private sector at 15 pesos per square meter, DPWH 27,000 per square meter? Agree po. Agree Pareho po. lang naman yung halimbawa, sa isang lugar, ang bato na gagamitin, kunyari riverbed lang. So palagay mo, Pareho po ang presyo ng semento, ng bakal, ng... kaya nga, Opo. sana man lang kung yung private sector ay, o yung gobyerno, kumuha pa sa Maynila samantalang itatayo sa Romblon. Mali naman yon. So ang source mo ng material is local. Di ba? Yung sand mo, hindi ka naman pupunta sa Porac, Pampanga para kunin ng Porac sand. Although pinakamaganda talagang sand sa Porac. Tama yun. So I think there is something wrong here. Kahit na private sector ang gumawa o gobyerno, pareho lang naman 100 square meter lang. So hindi naman dapat maglalayo sa 15,000. Siguro, kung 16,000 ang DPWH, baka sakali. Kasi baka merong muse doon na kailangan tinitingnan. Hindi ganito kalawak yung diferensya. That means the 28 billion pesos allocated for classrooms under DepEd, which will be implemented by DPWH, will generate much more classrooms than we expected. Tama? Yes. So, Kung private sector ang gagawa. hindi, maski sila sang-ayon naman yung bagong team ni Sec Dizon eh. Oh, tungo ng tungo si... Kasi 27 kasi sila samantala. Hindi po, 27 po ngayon. Hindi, ibig sabihin ni... Pero pwede po natin ibaba Bakit hindi nyo na lang i-subcontract sa private contractor? Hindi, wag na kayong gumawa para makatipid tayo. Actually, private contractor na po talaga ata ang gumagawa. Hindi. Ang problema lang po, yung Hindi budget. kayong gumawa 27. Pagka private sector, 15 lang. So, ipagawa nyo na lang sa kanya. Unang-una po, no? Ganito po. No? Talaga po naman private contractor ang gumagawa. Hindi po by administration ng Tama po. DPWH. Binibid po nila yan. Tama po. Kaya nga po, Ano yung sinasabi nating private kanina? Ganito po, no?
para lang po klaro tayo, sa aking limited understanding, Yan, sinasabi mo kanina, Secretary, yung Filipino-Chinese Chamber. Kaya sila yon. Yun ang buong pagkakaakala ko. ay hindi po, yung Filipino-Chinese Chamber, I think po, pangkawang gawa po yun, no? Yun po ay donation. May I explain? Since it was my question, papaliwanag ko po. Ang tanong ko po kanina, kung magkano po ang construction per classroom per unit. Sa private sector po, sa ating nakaraang DepEd hearing ay 1 to 1.2 million, which is a 40 to 50% mas mura kaysa sa 2 million na sinabi ng DPWH per unit na classroom, no? Given apple to apple. So, ibig sabihin, yung ating DepEd school building na 28.056 billion using the estimate of 2.2 million per classroom ng DepEd amounts or covers 12,753 classrooms. Pero lo-lower natin ang pag-construct ng classroom na binibid naman nila sa private sector. Dadami, magiging increase ng 23,380. Sa isang hearing lang ni Senator Gatchalian, dumami na ang classroom. See? Kung sang-ayon po yung secretary and the team, which is reasonable because the cost is really mahal, mataas. So, hindi naman silang gumagawa. Binibid talaga nila yan. So, dapat conscious lahat up to the district level yung pagbid at ito yung presyo. Dapat pumayag yung private sector na contractor nila kasi yung ibang pribadong sektor na nagdo-donate ng classroom ay nagkakagawa ng ganun. Di kung sinong gumagawa sa donation, yun din ang magbibid na gagawa. Am I correct? Uulitin ko po, ma'am, Yes. no? Uulitin ko po. Para po magawa natin yung lahat tayo gusto po nating mas dumami ang kaya nating gawing classroom given yung limitadong budget natin. Para po magawa po natin doon, unang-unang pinaka-importanting kailangan gawin, ibaba ang cost per unit per square meter. Tama po. Ikagawa po, Medyo maingay doon, baka mga hindi sumasang-ayon sa akin, you can go to the mic kasi hindi kami engineers. Mayroong mga nagtatawanan doon, maingay. I think you have to listen because this is very important. We're talking about lowering the price and giving more classrooms. I can see people smirking, laughing. I don't know kung nakakatawa yung sinasabi ko. I just feel offended when senators are talking about something so serious. Dinitibdib natin to. Opo. Tapos kung hindi sila sang-ayon, sabihin. Kasi baka mali ako eh. I like to be told I am wrong. Tama po. Kasi I want to be educated. Tama po. Ba? Oo. Sige. Ang importante po, so yun po, kailangan po nating ibaba ang costas na klaro po ngayon sa pag-uusap natin at dun sa hearing sa Department of Education, mataas. Ikalawa po, kailangan din pong ayusin natin yung disenyo. Dahil po, yung pong, ma'am, yung pong very important na sinabi nyo kanina, kailangan ang comparison ay apples to apples. No, yun po ang pinaka-importante. Kung yung 1.5 million ng pribadong sektor ay eksakto sa specifications na hinihingi po ng DepEd sa DPWH, wala pong dapat rason na magkaiba ang presyo nun. So we have to also talk to DepEd and talk to the private sector para magkaroon po tayo ng clarity, no, dito sa pag-cost ng classrooms natin. Pero po, kailangan po talaga repasuhin ito kasi klaro po, kagaya na rin ng ibang mga proyektong tinignan natin ngayon, meron po talagang malaking pagkakaiba sa presyo. Sa presyo ng DPWH ngayon at sa dapat na presyo na prevailing sa merkado. So we take note of that. We thank the good secretary for agreeing with our proposal, and that would be good news for the education sector na dadami po yung classroom. I will no longer read into the record kung ilang classroom ang dadami. Ito, 10,627 classrooms plus 10,000 classrooms. Okay. Ito maliit na bagay pero I just want to put it on record kasi narinig ko lang sa iba yon pero hindi ko talaga yung traffic safety devices, cat's eyes, I keep on hearing about that. Sana wala na yan dito sa NEP po. Wala na. Okay. Isa po yan sa mga ginawa natin nung binigyan tayo ng limitadong panahon. Yes. Tinanggal na lang po natin across the board ng cat's eye, Okay. rack netting, Yes. studs, at iba pa. Kasi I'm not familiar about this. I just want to understand. Current, no? Contracts. Reportedly price solar road studs. Mailaw ba sa studs? At 11,000 to 12,000 pesos each. While again, the market canvas shows similar products at 1,000 to 2,000 pesos. I'm not too familiar with this.
Wala naman ng mga humihingi sa akin in the past years. It was just brought to my attention, even allowing, sabi mo, for logistics, spec differences. The spread is massive. Market retail pa ito, 1 to 2,000. Pero ang road studs ng DPWH sa supplier nyo, 11 to 12,000. So may I hear from the Secretary, but there are ongoing projects 2025. So what do we do? Nakakaiyak na. Yan po ay kasama din sa investigasyon natin na ongoing, Mr. Chairman. In fact, marami na rin pong nag-report niyan. No? Nung pagpasok pa lang natin, rock netting, cat's eye, solar studs, solar lamps, ano yun, yung traffic barriers sa mga highway, lahat po yan. No, nakakatanggap po tayo ng iba't ibang report at subject din po sa investigasyon natin. At kung yan po talaga ay makita natin na overpriced, pasensyahan din po tayo at kailangan pong managot yung mga gumawa niyan. Kailangan din po managot yan. Pero kailangan na rin po nating baguhin. No, kasama din po yan, ngayon po, sinabi ko po si Yusek Conti, kailangan po yung mga supplies na yan, cat's eye, supply ng rock netting, not only do we have to lower the price, but do we have to ensure yung quality ng delivery. No? Kasi hindi lang po sa presyo eh. Minsan po ang dayaan sa quality eh. O kaya minsan po both. Overpriced na nga, bad quality pa. So yan po talaga kailangan magbago din.